nga mapagpala, pero pagkatamad naman ay malala. Gustong maging maayos pero di marunong sumunod sa utos? Naku po! O, ito kagising, makinig ka. Usapang essential na naman. Siyempre, pagsunod ay kasama dyan. Di yan dapat kalimutan. Essential nga kasi yan. Alam kong di madali, pero carry yan. Maging matalino lang sa pagpili. Tandaan, pagsuway ay may pagpapalo. Sa pagsunod ay pagpapala ang kasunod. Obedience is essential. Pag-uusapan natin yan kasama sina Pastor Val at Kuya Aris. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kagising mula Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw naman po, tanghali, gabi, hapon o ano man po kung saan man po kayo nanonood ngayon. Magandang araw po sa bawat buhay ng bawat isa. Nandito na naman po tayo sa isang mabunga at talagang napakasayang talakayan, Daddy. Tama po ba, Daddy? Balitaktakan ng Yes. ating mga kagising. Alam nyo ho, kami po pinagpapasalamat sa atin pong mga tagapanood, taga-suporta, sapagkat nung nakaraan pong last Tuesday ng ating pong episode, Church is Essential, alam nyo ho ba na during the program ay naka-reach agad tayo ng more than 10,000. At naka 3,000 plus agad na nag-views. Yes. Wow! Yep. Praise God! Maraming salamat po. And we are looking forward na mas malalagpasan pa natin yan ngayong gabi. Sapagkat umaasa po kami na kayo kasama namin at hindi nyo po kami iiwanan at muli makikisalo kayo sa usapan ngayong gabing ito. Yes, yan po ang patunay na talaga ang church po ay essential Right. sapagkat yan po yung naging topic natin last week, yung church essential, kagaya nga ng sabi ni Daddy. Saka Daddy, hindi lang talaga yung views, even yung mga nanonood sa atin, sinubaybayan po tayo, even yung mga comments talagang nag-iinit. You will see yung mga comments po ng mga tao, ng mga viewers po natin talagang sakto doon sa mga pinag-uusapan po natin. Very fruitful po talaga. Yes, and there are a lot of pastors joining with us That's last right. Tuesday. Tonight, we would like to encourage as well all the pastors and leaders and workers, not just a member of the church, to join with us and makisali po ulit kayo sa usapan ngayong gabing ito sapagkat napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Ito ay patungkol naman sa obedience. So, yes. obedience is essential, That's di ba? Yun ang right. ating pag-usapan ngayong gabi ito. But, before that, we would like to inform them kung ano yung mga mangyayari. Mag-anniversary na po ng Gising Kabataan Live. Yes. Isang taon na po tayo. Yay! Wow! Praise God! At alam nyo ho, ang Gising Kabataan ay ipinanganak sa panahon, ang Gising Kabataan Live ay ipinanganak sa panahon ng pandemic. Yes. At kami po'y tuwang-tuwa sapagkat ito ho ay patuloy na lumalago at patuloy na sinusuportahan ng iba't ibang mga churches at iba't ibang bansa. That's right. That's so amazing for us. Yes, and we believe that is all about our God. Kasi alam naman natin, Daddy, sabi mo nga, yan po yung ating, nung nagsimula ang Gising and even itong GK Live, yung pa rin po ang motto ng Gising Kabataan. It was all for the glory of the living God. Kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon, hindi po tayo tutuloy. Pero all throughout this pandemic, we saw how faithful is the Lord in our lives. Kaya tayo po'y patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Yes, at nais po naming ipaalam sa inyo dahil yun pong buong buwan ng Mayo ay selebrasyon ng Gising Kabataan Live sa pag-iisang taon niya. So, magkakaroon po ng Gising Kabataan Live Caravan kung saan dadalaw po kami sa iba't ibang Lugar. city, provinces, and we would like to know kung sino yung mga lugar na gusto pong dalawi namin ng Gising Kabataan Live sapagkat
doon na rin po tayo kukuha ng mga ilang makakasama Yes. natin, mga pastor, mga lingkod ng Diyos, at mga may magagandang patotoo patungkol dun sa ating topic. Ano? So, that's one of the thing po na mangyayari. Magkakaroon po ng Gising Kabataan Caravan. Actually, dapat nga po pasisimulan na namin sa susunod na Tuesday, no? Kaya lang, medyo naka-MECQ pa po tayo, kaya medyo pigil pa tayo. Pero sa oras pong ito ay bumukas, tayo po rin ay bubukas na para sa ating Gising Kabataan Caravan. So we Yes. just want to know kung kayo po ay gustong madalaw ng Gising Kabataan Live at gusto nyo pong diyan kami mag-live ng programang ito, mag-message lang po kayo sa Gising Kabataan or you can comment below. Amen? Yes. So, yeah, sige go po. You ahead. can message po or you can comment po or just connect to each one of us kasi ang Gising Kabataan po sa anniversary pong ito ang gusto po natin mas lalo po kayong ma-reach at the same time may mga makasama po tayo na makakausap sa iba't ibang lugar po o sa town na talagang meron pong mga patotoo po na through this pandemic the Lord has been faithful to them. Amen po ba, Daddy? Amen. And also, kasama rin po sa selebrasyon na ating gagawin ay yun pong ating pagkakaroon ng konsyerto. No? Ito ay gagawin sa last Tuesday of the month of May. Yes. And we would like to use this opportunity as well. Ano po, para ipaalam sa inyo, para mamaya po, dire-diretso na ang ating usapan, we would like to say these things na po ngayon pa lamang na magkakaroon po ng konsyerto at lagi pong bukas ang amin pong telepono at ang Gising Kabataan. If you want, kasi hindi ho ito nasabi ni Ate Abby, meron po tayong konsyerto mangyayari and you can be a sponsor of the concert. So mamaya po, sasabihin namin kung ano yung mga halaga ng mga konsyerto. At lahat po ng mga kikitain, ito po ay mapupunta sa pagbili ng lupa na pagtatayuan ng Gising Kabataan Center. Yes, again, it's all for the glory of the living God and all for the body of Christ. What we want is to serve the people of the living God. So we ask for this thing po kasi we believe dapat po tayo magtulong-tulong. So tonight, di na po natin patatagalin. Daddy, meron ka pa po bang sasabihin? Sinabi mo rin lang yung we ask for these things. Gusto ko po namin sabihin na kaya po namin ito ginagawa because we want you to be a part of this Yes, ministry. that's right. Because this is not the ministry of Pastor Val. This is not the ministry of anybody, but this is a ministry of our Lord Jesus Body of Christ. Christ. So if it's for the Lord Jesus Christ, it is for the body of Christ. And also, when you give to the ministry, you will be blessed. We don't want you to miss the blessing in giving for this ministry. Yeah, so dahil dyan, Daddy, kasi that's a one part na talagang tinuturo din sa Biblia na dapat sundin din ng mga Kristiyanong. Ganda Right. ng segue natin, Daddy, di ba? Ang pagbibigay ay isang teaching po. Kasi di ba, meron na po tayo ngayon yung pinakamaganda po. Iba-iba na po kasi ang nakakapanood sa atin. Yes. Pero one of the teaching of the Bible ay pagbibigay. At para maitawid lang po natin, dapat po nating sundin yan because it's written in the Word of God. So tonight, ito po ang ating mga pag-uusapan. Ang topic po natin ngayong gabi ay patungkol sa Obedience is essential. Yan, praise Yan, God. napakaganda po ng topic natin ngayon kasi usong-uso yung salitang essential. Usapang essential ulit, Daddy. Kaya isipan po namin na ang ating mga topic ay patungkol sa usapang essential. So ngayong gabi nito, again, this is very essential kasi gaano nga ba tayo nagpapahalaga sa pagsunod sa Diyos, sa salita ng Diyos, pagsunod sa mga itinalaga ng Diyos sa loob ng gawain ng Panginoon, sa pagsunod sa ating gobyerno o sa otoridad, at pagsunod sa ating mga kapamilya. Yes, napakahalaga nito pong mapag-usapan natin dahil, Daddy, sa mga panahong ito, ang mga Pilipino, mapakrisyano o hindi,
inip na po. Tama po ba? Right. Kasi ang dami po nating sinusunod ngayon, pero gaano ba talaga kahalaga itong pagsunod po natin? So ngayon, pag-usapan po natin, ano ba yung pagsunod para at least maintindihan po nilang lahat. Again, obedience, unahin po natin yan, yung obedience, it simply means is an act of submission sa one's request. Tama po ba? It means you're acting to submit yourselves to the authority or to one's na may request. Tama po ba, Yes. Daddy? Yan yung isang meaning ng submission or ng obedience, I mean submission. It is to hear and act accordingly to do it. Yes. No? So, ibig sabihin, kung ano yung sinabi, gagawin mo. Kung ano yung napakinggan. Kung ano yung tama ba? napakinggan mo, kung ano yung sinabi sa'yo, kung ano yung iniutos sa'yo, papakinggan mo at gagawin mo. Yes. At bilang mga Kristiyano, Daddy, and we as a Christian, yung buhay natin, dapat talaga na nakatalaga sa mabuti at sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi Yes. Daddy, no, ito, one of your favorite verse simula ng ikaw po ay laging nagpipreach at lagi ko itong naririnig sa'yo. Bakit? Kasi lagi ko naririnig sa pinipreach ni Daddy, one of the verse, Deuteronomy chapter 28 verse 1, ang sabi po doon, God is always commanding us to carefully obey. Obey. Tama po ba? Listen and obey. Carefully obey. So, Yes. napaka-importante po niyan. Kaya yan po yung obedience. Again, as a Christian, tayo po ay nakatalaga ang buhay natin na sumunod sa ating Panginoon at sa mga bagay na ibinigay sa atin at pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Right. Buhay. Tama po ba, Daddy? Yes. So, ngayong gabi nito, simulan na natin ang ating usapan. Yes. Ano nga ba, bakit nga ba ang obedience ay essential? Lalo na sa ating mga Kristiyano o sa ating mga mananampalataya. Bakit nga ba? Kayo ho, ano hong masasabi nyo? Ano masasabi mo, kagising? Bakit nga ba essential ang pagsunod? Yes. Or why obedience is essential? So gusto rin naming marinig sa inyo kung ano ang inyong mga pananaw at ang inyong mga kuro-kuro sa bagay na ito. At bago mo, Daddy, yan sagutin, sa mga sasagot po sa kanilang mga pananaw at kuro-kuro, wag nyo pong kakalimutan ngayong gabi, ang ating official hashtag ay hashtag GK Obedience is Essential. So, kada comment nyo po, please don't forget our official hashtag sa inyong mga comment. Alright. Okay, submission shows your submission. Obedience shows your submissions and humbleness before God. Yes. So Proverbs 22 verse 4, by humility in the fear of Jehovah are riches and honor and life. Ano? Yung ating pagsunod ay nagpapakita ng pagpapasakop sa ating Diyos na buhay. Yes. So pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, of course, hindi mo man sabihing nagpapasakop ka. Kasi yung pagsunod, ito ay pagpapakita na ikaw ay nagpapasakop. Kaya nga, kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos, ikaw ay nagpapasakop sa Diyos. Yes. So, siguro, Daddy, isang dadagdag ko rin doon, yun ay yung patunay, Daddy, na talagang you recognize yung authority and there is someone higher than you. Tama po Right. ba? Now, one thing is, bilang ikaw, Daddy, head pastor, diba? You recognize that there is God. Tama po ba? That's why you submit and you obey the Lord. Ako naman bilang under to you God, under to you bilang sa yung authority na pinagkatiwala ng Diyos. So I am submissive and I obey you and I obey the Lord also. I obey God sa pamamagitan din ng pagsunod sa iyo. Tama Because po ba? the highest na dapat nating sinusunod at pinapagpasakupan ay ang Diyos. Yes. So when you obey the Lord, when you obey the Lord, you are submitting yourself before God. Yes. So that's kaya right. mahalaga yung pagsunod. At ito ay kailangan sapagkat whether we like it or not, dapat talaga sumusunod tayo sa Diyos. Yes, amen for that, Daddy. Again, why is it essential, lalo tigit sa ating mga Kristiyano? Pangalawang bagay po, it proves our love to God. Again, it proves our love to God. As John chapter 14 verse 15, it says, if you love me, you will keep my commandments.
verse 10, chapter 15. Sabi po ng chapter 15, verse 10, same book, John, sabi po doon, when you obey my commandments, you remain in my love. Just I obey my Father's commandments and remain in His love. So, ibig sabihin, pag sumunod po tayo, ito'y patunay na tayo'y nagmamahal. Minamahal Yes. natin ng Panginoon at sino man ang sinusunod natin, minamahal din po natin yon. Tama po ba, Daddy? Amen. Gusto ko lang basahin na yung sinulat ni Janet Mangalino. Sabi niya, Jesus Christ displayed the most perfect obedience from His Father by giving His life for us. Yes, that's right. Totoo po yan. Yung anak, si Jesus Christ, ang Diyos anak ay nagpasakop, at sumunod na siya ay ibigay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Yes, kaya nga po wala tayong excuses bilang mga Kristiyano at mga tao kasi ang Panginoong Kristo who display a good obedience about buhay po ng bawat isa, wala po tayong dahilan para tayo'y hindi sumunod. Tama po ba, Daddy? Amen. Sabi ni Pastor JC Taton, bakit essential ang pagsunod? Kasi obedience is the key to unlock the full blessings of God. Amen. Tama po yan. Praise God. Amen. So si April 9 naman, sabi po niya, obedience is essential simply because when we obey it, it means that we love, respect, and trust the one we obey. Yes, Okay. totoo po yan. Si Raymond Fajikulay, obedience to God means to hear to hear, trust, submit, and surrender to God and His Word. Yes, Yeah, alright. napakaganda ng yeah. ating mga nababasa Comment, ngayong yes. gabing ito. Kaya tuloy-tuloy lang po kayo, standby lang, and you can comment more sa mga ideas nyo po sa ating mga pinag-uusapan ngayong gabi. So balik po tayo, Daddy, pangatlo, why is it obedience is essential lalo tigit sa mga Kristiyano? Obedience produce abundance and prosperity. Yes, amen. No, nasa Biblia yan, and Deuteronomy, of course, yung sinabi mo nga, and this is one of my favorite, Yes. in Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 2, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His command, I give you today, today, hindi kahapon, hindi bukas. That's right. It is a present tense, yung sinabi ng Panginoon, if you will fully obey, carefully follow, and obey today, the Lord your God will set you high above all this nation on earth. Yes. All these blessings shall come up, accompany you if you obey the Lord your God. Amen. Wow. Yes. All of this blessing, when you fully obey God, all of this blessing, that's a promise of God. And obedience is not only yesterday. That's right. It's not for tomorrow. Kasi may mga nagsasabi, bukas na lang, o pagka medyo malakas na ako, doon ako susunod sa Panginoon. Obedience is today. Yes, that's right. Pang-araw-araw na pagsunod. Yung pagising pa lang natin sa umaga, we are ready to hear the voice of God. We are ready to listen to the Word of God when we are reading the Bible, and we fully obey God, and the blessing will accompany Yes. us. Saka siguro, Daddy, kung bakit mo rin favorite yan, yung puntos na pong yan, kasi buhay na buhay talaga, Daddy, no? Amen. Coming from, for our 21 years of service, I saw it, Daddy, no? Na talagang pag sumunod ka, coming doon sa mga wala, kasi nakita natin yun, Daddy, pag gumahayo talaga tayo, as in, dire-diretso lang, kasi hindi tayo nag-stop dahil wala tayong pambili, wala Right. tayong makain talaga. Yun yung nangyari. Pero we faithfully obey the Lord. Nakita natin dyan sa pangatlo that obedience produce talagang abundance and prosperity. And we saw how the Lord prosper us, how the Lord talagang bless us sa pagsunod natin. Oo, kasi lagi po naming naaalala ng mga panahon na nagsisimula
ang ministry dito po sa Mandaluyong City. At naalala ko noon, umahayo kami sa San Juan, Batangas, sa Maraykit. Yes. Mga taga Maraykit, kamusta po kayo? Yung Sa San iba Juan, dyan, Batangas. malalaki na, Daddy. No? Oo, yung Noon, ang mga liliit pa bata, nila. dati noon, naliliit pa nila. Ngayon, mga binata at dalaga Yes. na. At they are actively involved Yung iba, in napapanood natin serving dito, God. At Daddy. yung iba ay kasama na sa gumaganap. That's right, true. No, naalala ko noon, pag pumupunta ho kami nung unang pagpunta pa lang namin doon para humayo, naku, hindi kami makabili ng aming kahit man lang gulaman Tubig. or Kahit tubig, tubig. kasi nga wala kaming pera. Sapat lang yung aming dala para igasolina. At may mga panahon pa nga na wala talaga kaming panggasolina. That's right. Nasa zero na yung pinakang gauge nung Gas. gasoline doon sa sasakyan. And we just lay hands, the car na Panginoon, iuwi mo kami hanggang Mandaluyong mula sa San Juan, Batangas kasi nasa zero na yung gauge, wala na po kaming pambiling gasolina, wala kaming pera. But we just believe and we just Obey. release our faith and we just obey That's right. God sa pagsunod na kami ay pumunta at humayo sa mga lugar na kung saan ay pinapahayo tayo ng Panginoon. The Lord provided everything, even the gasoline. That's right. Amen for that. Yan po ang patunay na maaring hindi natin alam ang mga kasunod, pero ang mahalaga, sumusunod tayo sa Diyos. Patunay din po na pag sumunod tayo sa Panginoon, hindi tayo pababayaan at pagkukulangin ng ating Right. Diyos na buhay. Kaya punta po tayo sa pang-apat na puntos kung bakit, why obedience is essential to the life of every Christian. Fourth thing is, sabi po sa James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. So it simply means, yung pang-apat po, obedience is one of the standard of a Christian life. Again, sabi ng mundo, Daddy, lalo tigit, wala naman na po ito, sabi ni Ernie Baron, knowledge is power. But I believe as a Christian, when you know the word of the living God, knowledge, if it is applied and if it is obeyed, dun lang po nagiging makapangyarihan yung knowledge. Tama po ba, Daddy? That's why obedience is the standard of every Christian. So bilang Kristiyano, yung buhay po natin dapat nakikita si Kristo at merong pagsunod sa kay Kristo yung buhay po natin. Why is it standard? Obedience is standard because without obedience, wala tayo. That's right. Wala mangyayari sa buhay natin. Hindi tayo makakalakad sa kabanalan. Hindi tayo makakalakad sa katwiran. Hindi rin tayo makakalakad sa ating mga pananampalataya kasi hindi naman tayo sumusunod sa Diyos. right. Di ba? Kaya nga, when you obey God and when you believe that you are saved by the grace of God, you obey God. Yes, Kaya hindi that's pwede right. yung sasabihin mo, you are saved by the grace, pero di ka sumusunod. No? Sabi nga natin lagi, yung pagsunod, yung paggawa ng tama, yung paggawa ng paglakad sa kabanalan at katwiran, yun ay bunga ng grasya That's right. na tinanggap natin mula sa Panginoon. Kaya tayo sumusunod sa Diyos. Yes, and that's the reason why kung bakit po napaka-importante po ng obedience sa buhay po ng mga Kristiyano. Lalo tigit sa mga panahon po natin ngayon, this world needs a great example, most especially sa pagsunod sa ating Panginoon. Tama po ba, O, Daddy? kaya nga sinabi rin ng James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Yes. No? Kasi pag hindi tayo sumunod sa Diyos, sabi ng Bible, para lang tayong humarap sa salamin At at nakalimutan. pagkatapos mong umalis sa harapan ng salamin, nakita mo ang sarili mo, nakalimutan mo na kung anong itsura mo. No? That's right. So, mahalaga, napakahalaga, at ito ay standard talaga sa ating mga mananampalataya na tayo ay susunod sa salita ng ating Panginoon. Yes, dapat ito po yung pinaka-great virtue ng isang Kristiyano, yung pagsunod. Kasi we believe, pag sumunod po tayo, then parang domino effect na lang po yan, Daddy, na susunod din ng mga pagpapala, susunod din ng lahat, yung favor ng God. Hindi natin sasabihin na
perfect na yung buhay natin, pero once we obey the Lord, there's something special to those people who who obey the Lord. Amen po ba? Ngayon, paano nga ba tayo makasusunod sa Diyos ng may katotohanan? Yan yung No? karamihang struggle, Daddy, ng mga Kristiyano or nino man. Tama po Oo, ba, Daddy? so gusto rin po naming marinig ang inyong mga tugon. Paano tayo makasusunod sa Diyos, na mayroong katotohanan? Yes. Okay, Yung totoong so, pagsunod, Daddy, ang oo. pag-uusapan natin ngayon. Ito'y katotohanan. That's right. Okay. So again po, ulitin natin, totoong pagsunod po ito. Again, yung una po, para malaman natin na tayo sumusunod ng totoo sa ating Panginoon. Una po, sabi doon, know God's command. Ibig sabihin, alamin natin kung ano yung kautusan ng ating Panginoon sa atin. Because the Bible says, sabi ng 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed and is useful for instruction. Ayan instruction, for conviction, for correction, and for training in righteousness. Again, kung gusto po natin sumunod ng may katotohanan, dahil katotohanan ang pagsunod na gusto nating makita, bumalik po tayo sa katotohanan. At ang katotohanan, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay salita ng ating Diyos na buhay. It's very hard to obey something or someone without knowing carefully kung ano yung utos. Tama po ba, Daddy? Sabi dito ni Jerome Briones, ang pagsunod ay nakalalago ng espiritual at nagbubunga ng espiritual. Yes, Tama. amen. Tama po yan. Di ba? Ano pa? Sabi ni April Noven. obedience to God make us strong and courageous even if everything in this world goes wrong. Yes, that's right. Amen. So, ayan po, Daddy. Rowena Corsame Omania, obedience is essential because it shows your full trust to God. Ayan. Amen. Okay, so ano pa? So mahalaga ito, no? Itong ating mga nakikita ngayon. Sabi ni Julius Christian, obedience is never easy, but it is greatly essential because not everyone can obey. We are catching God's heart when we obey. It takes pure love to God at lubos na pagkilala sa Diyos upang makasunod. Yun na. Upang makasunod. Yes. Yan po. Yan, from Batangas. Tama po ba, Daddy? Yes. Hey. Sa pangalawa po is, sa paanong pagsunod, yung pangalawa po, Daddy? Obey willingly with all your heart and it should not be burdensome. Yes. Eto, no? Mahalaga to. Yung pagsunod na mula sa puso at hindi nabibigatan. Yeah, that's right. No, alam nyo, lahat ng bagay ay nagiging magaan kapag sumusunod tayo ng merong pagsunod talaga sa puso. Taos sa puso. No, yung buong pusong That's right. pagsunod. No, ito ay nagiging magaan at makikita mo yung mga taong buong pusong sumusunod. Yan yung mga hindi nagrereklamo. Yan yung mga talagang sunod lang ng sunod at alam nila na ito'y ginagawa nila sa Panginoon. Sabi ng Isaiah chapter 1 verse 9, if you are willing in obedience, you shall eat the good of the land. That's right. Wow! Pangako ng Panginoon niya, pag sumusunod ka, ikaw ay kakain ng bunga ng lupa. Yes. Di ba? Ng kalupaan. Wow! That's why mahalaga ito. And 1 John chapter 5 verse 3, for this is the love of God that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Yes, totoo po yan. No? Simple, ganun po kasimple. Bible says that the yoke of the Lord is easy. Pagka burdensome, hindi sa Diyos yun. Oo. Pag komplikado at burdensome, it's not of God because His yoke is easy. Kaya ang pagsunod po, alam natin hindi madali, pero kapag buong puso po natin itong ginagawa, kasi nandun ng Panginoon, sinasamahan tayo, alam natin, tutulungan tayo ng Diyos, and we can say, we can do all things through Christ who strengthens us. Oo, at dito makikita natin yung mga sumusunod ng buong puso. Yan yung mga hindi mahilig tumingin sa ginagawa ng iba. right. Yan din yung mga taong hindi walang pakialam
na-acknowledge man sila o hindi. No? Kasi talagang ang gusto lang nila sumunod sa Panginoon, sumunod sa Diyos. At just because they do that with all of their hearts, wala silang hinihinging kapalit. Yes, that's right. Again po, if we're going to obey the Lord fully. Kasi yan po laging hinahanap ng ating Panginoon. Again, with our whole hearts, we have to obey the Lord. Bakit? Remember, ito pong laging sinasabi ni Mami, nung una, partial obedience is still disobedience. Half obedience is still disobedience. Huwag na lang po tayong sumunod kung hindi naman natin susunod, hindi rin tayo susunod ng buong puso sapagkat ito'y magiging insulto lang sa ating Panginoon. So, obey fully with all our hearts, with all our strength, obey the Lord. Then, yung pangatlo po, Daddy, draw on God's power. If you really want to obey the Lord, we believe it is not by might, it is not by might, nor by power, but through the power of the Holy Spirit. That's why we have to draw on God's power para po tayo makasunod sa ating Panginoon. As Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who gives me strength. Kasi tandaan natin, hindi naman talaga natin kaya. Totoo, that's No, right. lalo na tayong mga binago ng Panginoon, we have weaknesses na pinanggalingan. At we have our own weaknesses. That's right. Totoo. So yung mga kahinaan natin, yun yung minsan yung mahirap pagtagumpayan. At ito'y mapapagtagumpayan lamang natin kapag ang ating lakas ay nagmumula sa Diyos. That's right. Kapag binigyan tayo ng lakas ang banal na Espiritu, binigyan tayo ng lakas ang Diyos, doon natin na pagtatagumpayan yung mga bagay na mahirap para sa atin, pero kinakaya dahil sa lakas ni Kristo. At ito din, Daddy, yung patunay ng biyaya ng Panginoon. Right. Tama po ba? Ito yung patunay ng biyaya ng Panginoon. Sa mga moment na parang akala natin hindi na po natin kayang sumunod sa Panginoon, nanghihina tayo, that's where the grace of the living God, and that's grace has a name, and that is Jesus Christ. Then, sabi po ni Paul ni Paul sa Corinthians, when I am weak, His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me sa lahat ng kahinaan ko. Kaya yan po yung patunay na pag ang pagsunod natin sa Panginoon para makasunod tayo ng may katotohanan, we have to draw near on God's power. Kaya nga dito natin makikita yung grace, yung grace ay sufficient. That's right. Kaya yung grasya ay hindi dapat Ginagasgas, minimisyos. yes. No, hindi dapat itong dinadala at kinakaladkad kung saan-saan. Kinakaladkad para hindi na tayo manalangin, kinakaladkad para hindi na tayo mag-devotion, Yes. kinakaladkad para wala na daw Hindi na impyerno, sumamba. That's right. kinakaladkad para hindi na sumamba. Kasi yung grasya, ang sabi, my grace is sufficient for you. In every weaknesses, in every needs, the grace of God is sufficient for us. Yes, that's right. That's why Okay. we have to draw near on God's power. Pang-apat, Daddy. Obey carefully. Yan. Don't compromise. Talagang sumunod tayo sa Panginoon. Deuteronomy chapter 26 verse 16 says, the Lord your God commands you this day to follow these decrees and laws. Carefully observe them with all your heart and with all your soul. Yes. Carefully obey. Carefully observe them with all your heart and with all of your soul. The commands of God. So, kailangan talaga yan. Huwag tayo makipag-compromise. Kaya, kailangan ko rin sinasabi ng Panginoon, Yes. maging black and white That's tayo. right. Totoo. Hindi pwede, ito yung lagi ko sinasabi sa preaching, hindi pwede yung kanang kamay mo nasa kay Kristo, yung kaliwa nasa demonyo. Hindi pwede yung kanang paa mo na kay Kristo, yung kaliwa nasa demonyo. Kinakailangan diretso, walang sakang na Kristiyano, diretso ang pagsunod, hindi nakiki-compromise, Alam nyo, kagaya niyan, mga awitin, hindi okay lang naman yan kasi yung awitin naman, gagamitin lang to sa ganito. I was just thinking, ang dami namang napakakagagandang mga Christian song na parang kung ito ay ating pakikinggan, mas nakapagbibigay ng lakas,
mas nakapagbibigay ng encouragement, mas nakakapagtaas ng ating espiritual pag ito ang ating pinakinggan. So don't compromise. That's right. Again po, sa mga napapakinggan nyo, we're not here to discredit someone. We're not here and to tell na parang mas better ang ministeryo ng Gising Kabataan. Hindi po yun ganon. What we're doing right now through the power of the Holy Spirit is to awaken every viewers and to everyone who hears this episode pong ito na tayo po'y sumunod sa Panginoon kasi we have to obey carefully the Lord. Kasi daddy, may consequence pag hindi talaga sumunod eh. One of the great example po nitong obey carefully is yung buhay ni King Saul. Tama po ba, daddy, nung sinabi ng Panginoon, patayin niya ang lahat ng lahi ng kalaban, ang problema, nagtira siya ng mga magagandang bagay sa yung mga lahi. Again, sumunod naman po siya, tinalo niya, pero hindi carefully sinunod talaga. That's why, merong consequence yung nangyari kay King Saul, which is yan yung pag-uusapan natin ngayon, daddy. Kung meron bang consequence yung disobedience. Kasi we saw it in King Saul, so siguro sasagutin na natin na talagang meron. So ngayon, ang tanong na lang, ano yung mga possible na maging consequence kung meron nga talagang consequence and disobedience? Kasi kay King Saul, nakita natin yung example. Kaya di ba kanina, daddy, sabi natin we have to carefully obey. Great example ng yung carefully obey is yung kay King Saul na hindi siya sumunod talaga. And we saw that there is a disobedience. Okay, naalala ko nung nasa Israel tayo, di ba? Tapos we are in the Wailing Wall. And then, magtataka ka, eto yung Wailing Wall, sa likod nun, yung mosque. Di ba? Ng ating mga, of course, mga mahal nating mga Muslim, mahal din natin sila, no, at pinapanalangin natin sila. Right. No, at I asked them, no, tinanong ko sila, sabi ko, bakit ganon? Bakit yung boundary, 'di ba? May mga nakakapasok na nananakit. Bakit nangyari 'yon? Tapos sumagot yung Jewish. Sabi niya kasi, this is still part of our disobedience. Right. Kasi nung inutos ang Panginoon na patayin lahat ng kalaban, nananakop sa kanila, dahil ang mga Israelita ay talagang lubos sa maka-Diyos, at mahabagi. Nakita naman natin yan nung nasa Israel tayo, di ba? Kahit yung mga Filipino doon, sabi nga yung isang Filipina nakalimutan niyang iwanan ng pera yung anak niya. Pumasok walang pera. 'Di ba? Nung nasa school walang maibigay, yung mga kaklase niya bigayan pati teacher. Nung umuwi walang pamasahe, hinatid pa ng bus. No? Nung nalamang walang pera yung bata, hinatid pa ng bus doon mismo sa pintuan ng bahay ng anak ng Filipina. So ganun sila kamahabagin, ganun sila kabait, mga kababayan. Ano? Sa mga hindi pa nakakapunta ng Israel. And then sabi niya, kasi nga hindi sumunod, hindi pinatay lahat. So yung mga existing na mga tao doon sa loob ng parameter ng Jerusalem, yun yung mga bunga pa nun. Kaya sila yung kumakalaban. That's right. Now see, kaya dito po natin makikita, when we disobey, may consequence. That's right. So, ganun lang kasimple yung prinsipyo ng Panginoon. When we obey, there is a blessing. When we disobey, there is a consequence. And as a personal, pag tayo po ay personal na hindi sumusunod sa Panginoon, meron ding mga consequence. And one of the consequence, ito yung pinaka-nakakalungkot na mangyari sa isang Kristiyano kapag hindi sumusunod, is yung self-deception. Yes. Yung dinadaya yung sarili niya. Kasi pagka di tayo sumusunod sa Panginoon, akala ng iba dading mga Kristiyano, wow, nakaisa na ako kay pastor. Wow, nakaisa na ako kay leader. Pero they don't know, hindi nila alam, ang totoo doon, ng pinakadinaya nila ay yung kanilang mga sarili. Tama po ba, Daddy? As James chapter 1 verse 22 to 23, na kanina pa na nating naririnig na talagang nakalimutan natin yung sarili natin pagkatapos nating tingnan sa salamin kapag hindi tayo sumunod sa salita ng Panginoon. Tama po ba, Daddy? Yung mga panahon na hindi gumagawa ng tama kasi hindi naman nakatingin si pastor. Hindi gumagawa ng tama, okay lang kasi hindi naman nakatingin si leader. Right. No? Pero hindi nila alam, yung sarili nila ang dinadaya nila. Yes. Kasi sino ba? Hindi nga nakatingin si pastor, hindi nga nakatingin si leader.
pero nakatingin ang Diyos. Yun. Wherever you are, nasaan ka man, ang Diyos ay nakatingin sa atin at walang nalilingid sa mata ng Panginoon. That's right. So, balang araw, lalabas din talaga yon Daddy. Tama po ba, Right, Daddy? alright. Hey, Daddy, meron ka po bang sa pangalawa? Pangalawa, you will just prolong the process. Yun, isa pa yan. Po. No, yung buhay ni Jonah, 'di ba? Ayaw niyang pumunta doon sa lugar na pinagsesendan sa kanya ng Diyos kasi Ay, sumunod. yun yung pumatay ng lahi niya. So ayaw niya doon, ayaw niyang pangaralan. And what happened? Tumakas siya. Ano? Sabi ko nga, ito lagi ko rin itong ginagamit pag nagpipreach ako, 'di ba? Dahil sa disobedience ni Jonah, maraming nadamay. Totoo. Na maraming nadamay dahil hindi sumunod si Jonas, maraming nadamay. Sino-sino yung mga nadamay? Yung Una, yung malaking isda. Yung una, Daddy, yung mga nakasakay dun sa bangka. Oh, mamaya, ano muna natin? Okay, sige. Malaking This isla is naman. my ano. Your moment. Sino-sino yung mga nadamay? Yung isda. Biro nyo kayo kaya ang kumain ng 3 araw na hindi ka natunawan. Sasakit ho ang tiyan nyo. Di ba? Yun yung isda, nandun si Jonah ng 3 days, hindi natunaw. That's right. Niluwa niya lang. Sino pa? Yung mga tao na naandoon mismo sa bangka na kasama niya, kaya nga nung nagtitingin na sila, sino bang may kasalanan? Yeah, that's Bakit right. tayo may nangyayaring hindi maganda? So, but the good thing is, umamin siya. That's right. Yun Umamin yung siya. importante, Daddy. No, kaya nga, ito ang pinakamaganda doon sa mga nagkakamali. I Hindi just sumusunod. want to clarify and I just want to make a point to this. Well, we're just human being. Totoo. Pwede tayong magkamali, pwede tayong bumagsak, pwede tayong magkasala. Pero ang mahalaga, marunong tayong umamin sa pagkakamali. That's right. Kasi meron naman mga tao, nagkamali na nga, mataas pa ang pride. Proud pa. Hindi pa maamin na nagkamali. No? Ang mahalaga kasi, alam mo, ang pinapatawad at inaayos ang Diyos, yung nagpapakababa. That's right. No, si David, nagkamali siya. He humbled himself Yes, before God. totoo. He humbled himself before God. Inamin niyang nagkamali siya, inamin niyang nagkasala siya, kaya nagkaroon ng restoration. That's right. At gusto ko itong bigyan ng diin. Kung meron mang nanonood ngayon na nagkamali ka, all you need to do is just ask forgiveness and go to the process Yes. ng restoration at muli kang itatayo ng Panginoon. Yes. Kaya nga, yung point natin is you prolong the process. That's right. Kung hindi ka susunod, makakaranas ka nun. Ayaw mong tumagal ang pagpunta sa lupang pangako, sumunod ka na. That's right. Totoo po yan. Kasi one of the example pa rin, Daddy, ng prolong of the process is si Moses and the Israelites. At ang problema pa doon, Daddy, ayan, binigay mo na yung hope that if they going to just come back to God, freely indeed, Bible says, anumang kapamaran pag bumalik tayo, tatanggapin tayo ng Panginoon. Right. Pero ang pinakamasaklap doon, kung hindi natin aaminin at hindi natin tatanggapin na nagkamali tayo, hindi mag-go sa process, yung si Moses sa Israelite, yung generation nila hindi nakapasok sa promised land. Right, Tama po ba, Daddy? right. Because of that disobedience. And that's one of the consequence na meron po kapag hindi po tayo sumusunod. That will lead us to another consequence is yung pain. Diba? Nung una po, pandaraya, tapos mapoprolong yung process na ikaw, masasaktan ka ng matindi. At yung pinakamatinding sakit na yon, hindi sakit yan, sakit ng nag-break lang kayo ni girlfriend at ng boyfriend, hindi yun yung ganong sakit, kasi sakit ito talaga ng katotohanan, na talagang you disobey the Lord. Kaya sobrang sakit nito. As Psalm 107 verse 17 says, some became fools through their rebellious ways and suffered affliction because of their iniquities. Tama po ba, Daddy? Meron talagang kirot. No? Actually, gusto ko rin itong bigyan ng diin, doon sa mga taong nagkakamali, bumabagsak, at nagkakasala. The moment they committed sin, the moment they fall, actually, may kirot na yon. That's right. May nararamdaman ng sakit. No, kaya nga, mahalaga
na para magkaroon ng restoration, magsisi. Yes. True. Aminin yung kasalanan. Aminin na nagkamali. At mahalaga rin naman na kapag ka nagsisi, yung mga kapatiran, yung mga lingkod ng Diyos, ay dalawang kamay na sila ay tatanggapin. That's right. Pero eto rin naman, ang pagsisisi ay may karampatang bunga. That's right. Totoo. Makikita mo naman yan kung totoong pagsisisi. It's easy to say, I'm sorry. Yes. Pero kung hindi mo naman nakikita yung realidad ng pangingingi ng sorry, sincerity. yung sincerity, yung pagiging totoo, ay parang hindi naman ka panipaniwala. That's right. That's why, si David, nung nanghingi siya ng tawad, talagang umiiyak Totoo. siya. Yes, true. Naramdam niya yung pain, naramdam niya na nagkamali siya, at pagkatapos niya, inayos niya yung buhay niya. That's right. Mahalaga yon. Bagamat may pain na nararamdaman, masasaktan ka. Actually, hindi naman na masakit yung mga masasakit na maririnig mo eh. Ang pinakamasakit ay yung mararamdaman mo, yung nasaktan mo ang Panginoon. That's right. Totoo po That's yun. the thing. That's a very painful yung maramdaman mo na nasaktan mo ang Diyos. At ang pinakamasakit pa rin doon, Daddy, because of that yun, nasaktan mo sa Panginoon. Some of those people who feel that, they feel na talagang distant yung Panginoon. Yung Right. pakiramdam nila, ang layo-layo ng Diyos sa kanila, hindi nila maramdaman yung presence because of those things. But I really want you to know that even in that moment, struggle of our feelings of that pain, God is always with us. He's just Right. waiting for each one of us. He's always in the business of restoration and healing sa bawat buhay po ng bawat isa sa atin. Pang-apat, Daddy. Meron Okay. pa po ba? Pang-apat, kamatayan. True. No? Ay, napakadali niya. Romans 6:23. For the wages of sin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No, bakit ka ba nagkasala? You disobey. That's right. Ganun lang yung kasimple. Kaya tayo nagkasala dahil tayo ay nag-disobey sa Diyos. Yes. Amen. Pero may maganda naman kasunod. Subalit, ang kaloob ng Panginoong Jesucristo ay buhay na walang hanggan. Amen. Another example, the story of Lot. Diba? Sige, tuloy mo. Yung story po ni Lot is yung wag titingin. Yes. Pero ang problema, tumingin Si Miss- sila. si- Si Miss Lot. Pero ang problema, again, katulad ng narinig nyo kanina, we have to obey carefully the Lord. Simple lang po yung utos doon kay Lot. Huwag niyang titingin, babalikan ng tingin. Huwag lilingon. Wag lilingon, pero lumingon, ayon, naging asin, namatay physically, namatay spiritually. Oo, Tama pwede po, natin Daddy? itong tignan din bilang doon sa mga taong nagsisine. Kinalimutan na yung kasalanan. May mga lumilingon-lingon pa rin. Binabalikan pa. Binabalik-balikan. Maganda yung puntos na yan. Oo, wag nating balikan yung mga bagay na pinagsisihan na natin That's at right. iniwanan na Yes, natin. amen. Wag nating balikan yung mga bagay na sinuka na natin at kakainin pa ulit natin. So, maging maingat po tayo dyan sapagkat sa anumang pagkakamali natin, isang pagkakamali lang natin. Tandaan natin, nung si Adan at si Eva ay nagkamali, Minsan lang. pero napakalaki na naging epekto sa buong sanlibutan. At maraming Kristiyano na minsan lang, pero malaki ang naging bunga nito. That's right. So, we're talking and we are appealing to the Christian Yes. to fully obey the voice of the Lord so that we can enjoy the presence of God, we can enjoy the blessings of God, and we can enjoy the goodness of God. Yes. So we believe, Daddy, I really sense that there's something, there is awakening sa bawat isang nakikinig, Daddy. Naniniwala ko sa mga viewers ngayon, you will obey the Lord more than ever. Yung iban, sumusunod na talaga sila sa Panginoon, pero mas lalo pa silang susunod sa Panginoon. Yung mga parang gegewang-gewang sa pagsunod, Daddy, I could really sense that the Holy Spirit is touching them. They are deciding right now to fully obey the Lord. Right. Daddy, kanina mo pa nasasabi yung pag-repent, no? Maybe some of them, they are watching na talagang down na down sila. Yes. At hindi sila nandun sila sa moment na yun, but they could really sense yung uplifting ng banal na espiritu na sinasabi sa kanila, sunod lang, and He's going to restore and heal his life. Yes, their lives. we believe that at this moment, may mga nanonood na maaaring nagkamali ka, maaaring meron kang pagbagsak. But the Lord wants you
to repent. And God wants you to be restored once again. Yes, that's right. So can we pray right now? Can we Yes. have a special prayer for those people? Nararamdaman ko na may mga taong nanonood ngayon na nanlalamig, maaari nagkasala ka, bumagsak ka. But God wants you to be restored. Yes. God wants you to bring back your first love unto God. Anumang mga pagkakamali at hindi mo pagsunod, hingi mo lang ng tawad yan at patatawarin ka ng Panginoon at ikaw ay i-restore at ibabalik ang unang pag-ibig mo. Shall we Yes. pray? Hallelujah. Father, right now in the name of Jesus Christ of Nazareth, itinataas po namin sa iyo ang mga nanonood at kasama namin ngayon na nakakaramdam ng mga panlalamig Yes. o maaring People, bumagsak sa kasalanan o nagkasala, hindi nakasunod sa iyo. At ito'y nagiging sumbat sa kanilang kaisipan at sa Jesus' kanilang name, mga let your puso. touch be Sa pangalan ni Jesus, hayaan mo po, Panginoon, na maramdaman nila ang paglilinis ng iyong banal na dugo. Yes. Maramdaman nila ang pagpapatawad mo sa kanila. Oh, I feel right now that you are crying before God, Yes. that you felt that God is speaking to your heart and Touch God your is people, touching you. Jesus. Lord, right now in the name of Jesus, as you have the spirit of repentance, you want to repent, gusto mo magsisi, at muli gusto mong ibalik ng Diyos ang lakas, ang sigla ng iyong pananampalataya, Yes, Lord, in at ang Jesus' ganap na kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Right now in the name of Jesus, I declare the cleansing of the blood of Jesus in your life, Yes, and I Lord. declare restoration right now in In Jesus Jesus' Christ's name. Let the strength of God be upon you right now, wherever you are, in Jesus Christ's name. God is touching you. He is Yes. restoring you. Hallelujah. He's restoring your first love. He is restoring your strength. He is restoring the fire in your heart to serve the Lord and obey God right now, in Jesus' name. Father, I thank you, oh God, in Jesus' name. Amen and amen and amen. Yes, Ah, what a wow. powerful presence. And we Praise hope, God. na Daddy, we believe na yung presence ng God nandito po sa studio, and we believe that the Holy Spirit is not limited, Daddy. Right. The Holy Spirit is moving across this video right now. And Yes. God, we could really sense God has been touching those people na nanonood, Daddy. I can feel, kaya sino ka man, alam kong nirestore ka, alam kong pinalakas ka ng Panginoon, at alam kong gumawa ang Diyos sa buhay mo. Yes. Now, panahon na Yes. para tayo manggising. This is one of my favorite segment sa ating programa. Kaya sa mga nanonood, tayo na naman po ay manggigising. Watch this. Uy, mauna na ako. Nagmamadali kasi ako. May pupuntahan ako ngayon na. Sige na, mauna na ako. Tumawid dyan. Doon tayo sa tamang dalihan. Tsaka naman, nagmamadali ako eh. Uy, ba't di ka tumawid sa tamang tawiran? Partial obedience is still disobedience. Dapat, pag Kristiyano, marunong din sumunod sa batas. Kaya, huwag ganon! Eto. Yan, Daddy. Ito, pinakamasaya. Eto, actually, I always experience this, right? Nung yung church natin ay nasa El Cruz. That's right. Kasi kailangan pumupang gumanon sa kabilang lugar, no? Yung pedestrian lane, no? Ito, madalas kong nakikita both yung mga driver nagdi-disobey sa law at yung mga pedestrian, no? Yung mga tao na tumatawid. Okay, mga kababayan or maaring kayo ganun din. Yun pong pedestrian lane, may batas po dyan. Kapag ka meron kang nakitang tao na tatawid, and I always remind kuya, pag nagda-drive, kahabi ko, pag may nakita ka ng tao, kasi alam nyo, kasama yan sa batas. Pag may nakita kang tao, yan ay pedestrian lane, hayaan mong tumawid yung tao. No, kaya nga ho kahit sa ibang bansa, kahit pag umiikot ho kami, no, kunwari nasa US ako, nasa America, nasa Europe or nasa Hong Kong kami,
Pag nakita nila, kahit na napakalapit na nila, yung sasakyan malapit na sa pedestrian lane, at nakakita sila ng tao, na kahit na malayo pa, pero nandun na sa pedestrian lane, humihinto sila. At pinapatawid nila yung tao. Dito sa atin, ibang klase. No? Malapit na yung tao, Doon pa lang hinto. nagmamadali pang lalagpas. No? Yung tao mismo ang magugulat at hihinto. Mga kapatid, Papatintero. wag ho ganun. Baka may mga Kristiyano pang ganyan dyan, Baka may mga Kristiyano pa na pag nagda-drive kayo, alam nyo naman na mali yun. Or, baka may mga Kristiyano na saan-saan na lang tumatawid. That's right. Matuto po tayong sumunod sa batas. Yes, that is the batas ng gobyerno po at batas ng tao as Romans 13, if I'm not mistaken. Sabi po sa Romans, all authorities that is here in earth is given by the Lord, so we must obey and follow. Tulad daddy, tayo, minsan nagsiservice na tayo ngayon. Nagsiservice po tayo ngayon. We see to it na we follow the protocols. Tama po ba? Right. Yes, still, we follow the protocols. We obey the Lord. We obey also the authorities that God has given to each one of us. And that is the protocol. Yung mga dapat nating gawin, house rules kapag ka may service na, yung mga batas trapiko, yung mga batas pagtawid, lahat po ng batas, we have to obey those laws. This is a very simple in obedience, no? Yung paglilinis. No, lahat ng mga ngayon, tapat mo, linis mo, may mga gano'n, no? Naalala ko yung simple, yung pag sumasakay ng bus, nang madalas pa tayong sumasakay ng bus noon, no? Yung ticket. Yung ticket na ibibigay. Pansinin nyo yung mga bus, napakaraming siksik na ticket sa mga upuan. No, minsan nabubutas yung sasakyan kasi siksik nung basura. Mga kapatid, gawin po natin yung tama para wag tayo magkaroon ng problema. Kagaya yung pagpatatapon ng basura. Yes. Diba kaya pag tag-ulan, biglang bumaba kasi hindi sumusunod sa batas. Tayo po mga Kristiyano ang dapat mauunang susunod sa batas. Kaya, wag ganun! Gising! Anak, bago ka umalis, pupuntang church, maghugas ka muna ng plato, ha? Ay ma, pumunta ka po pala ako sa church. Papractice na po kami mga instrumentalist. Baka po magalit sa amin si Kuya Gerson. Wait lang. Active sa church pero ayaw sumunod sa magulang. Diba? Sabi nga sa salita ng Diyos, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Kapatid, sunod lang, kaya wag ganon! Ayan. Kulat ka, Daddy. Kala ko gaganon ako. Ayan. May naalala ako sa kantang to, Daddy. Nung mga bago-bago pa kami, yung kantang magpakatotoo ka, brother, sister. Yun po, di ba? Yung sabi dun sa awiting yun, sa stanza na nasabi niya, ang galing-galing sa church, pero sa bahay di mautusan. Tama po ba? So maraming Kristiyano, ang lupit sa church, ang galing sumunod sa church, pero sa tahanan, hindi masunod. Dapat hindi po ganon. Kung marunong po tayong sumunod sa loob ng church, then paglabas natin sa church, marunong din tayong sumunod. As Ephesians chapter 6 verse 1 says, we have to obey our parents also, lalo tigit sa ating Panginoon. Oo, may mga kabataan, no, pagka may hugasan sa church, naghuhugas. That's right. No, nakikipag-agawan. Pero pagdating sa bahay, hindi mautusan ng magulang. Bananguso. Naman. Huwag naman. Right, that's Ang right. pagsunod sa magulang ay pagsunod sa Diyos. Yes. Kasi when you obey God, yan ay kasama sa utos ng Panginoon, di ba? Ephesians chapter 6 verse 1 and 2. Obey your parents in the Lord. Honor your father and your mother. At may Yes. katapat na pagpapala. That's right. Hahaba ang buhay at pagpapalain pa. So, kaya kailangan tayo maging masunurin sa ating mga magulang. Kaya, huwag ganun! Gising! Hello
wala na akong data. Tara, laptop tayo. Pwede ba sinabi bawal na? Saglit lang. Sige na nga, ang boring din. Letter P. Oo nga. Anong ginagawa niyo? Nagpaalam mo kayo, Pastor? Kakapabala ng church ordinance na ang gamit ng church para rin sa mga gawain, hindi para sa pansariling naisin. Laging tandaan, bilang isang Kristiyano, dapat marunong tayo magpaalam at sumunod sa patakaran ng church. Dahil kung ang mga simpleng bagay na ito hindi natin masunod, paano pa yung utos ng ating Panginoon? Ang mga Kristiyano ay dapat masunurin at tapat sa mga alituntunin. Obedience is essential. Eto, Yan nga, Daddy. may mga rules and regulations sa loob ng church That's right. na dapat ay sinusunod. Dapat ay ipinapatupad para manatili ang kaayusan sa loob ng gawain ng Panginoon at manatili ang magandang flow ng gawain ng Panginoon. And we need to obey the rules and regulation of the church. That's right. If there is a law in the government, there is a law as well in the church. That's right. Totoo Kasi po ang yan. nagbigay naman ng kautusan ay ang Diyos. That's why most of our law is from the Bible. Yes. Kaya nga, mahalaga na tayo ay sumusunod at yung mga simpleng sinasabi, eto no, for example, yung mga musician, Yan, Daddy. yung mga nagsisimula pa lang na tumugtog, no, yung mga nagsisimula pa lang na tumugtog, tapos inaalaw na nga na, o sige, mag-practice kayo, gamitin nyo. Aba, may mga gumagamit, hindi lang baguhan may mga matatagal na rin, na pagkatapos gamitan, iniiwanan na lang. Kala mo may katulong. At hindi iniaayos at hindi nililinis. Nako, huwag ganon. That's right. Kailangan nating gawin ang mga bagay na dapat na pinapatupad sa loob ng gawain ng Panginoon. Di ba? Yes, tama po yun, Daddy. Wala na akong masasabi talaga. Dapat sumunod po tayo kasi may mga rules talaga sa church na dapat natin sinusunod. Tama po ba, Daddy? Mga musicians na mga di naglilis. Yung mga simple, di ba po, katulad ng pag makikita mo, bago ka pumasok, beware of dogs. Huwag papasok dahil may aso. Pasok ng pasok. Kaya nakakagat. O, di ba? Minsan, sa church pa mag-church sa cellphone. Yun. Sinabi na nga, kasi dati diba, talaga naman, totoo naman, because the church is an organization, merong, kasi yung iba na napaka-sobrang spiritual Again, we're not living by laws, we are in freedom, pero I believe, if you are free indeed and you are walking in the Spirit of the living God, alam mong sumunod. Right. Kasi bilang mga tao, kasi meron po tayong mga dapat na sinusunod. Tulad ng, kagaya niyan, Daddy, sabi na nga, huwag maglaro sa loob ng church dahil ang laki ng bayarin ng kuryente. Magmo-Mobile Legends sa church. Tapos pagka nalobat sa church, magcha-charge. Di ba, Daddy? Di naman nagbibigay. Tandaan nyo ito, hindi ho natin pinagdadamot kung kayo may mga ganon. Alam ko, nararanasan to ng iba't ibang church. Kaya ako natatawa ko. Di ba? Yung dala-dala ang cellphone, dala-dala ang charger, pag nalobat, sasaksak, dahil na nakikita, maraming saksakan sa loob ng church. No, hindi ho na madamot ang church. Okay lang naman po yun. Okay lang po yun. Pero siguraduhin natin na ginagamit natin sa Para sa tama. Panginoon. That's Kasi kung right. ikaw ay nalobat dahil kung kakapanood mo ng kung ano-ano lang dyan o nag-games ka lang dyan, isip-isip naman ang konti. Huwag naman ganon. Mahiya Kailangan tayo sa Lord. nating mahiya sa ating Panginoon. Kaya, huwag ganon! Uy, Marites. Kailan mag-act ni Isay? Sino doon? Yung pangalan yung babae. Ay, ano nangyari? Puntay. Abal ako naman. Ay, oo. Puntay. Abay, sino ga hindi mabubuntis doon? Eh, kung sino laging sinasamang lalaki sa kanilang bahay? Alam sa araw, dalawa lalaki kasama.
Sugar daddy. Ayan naman, Sugar kailangan daddy. ka na. Ay, Laura, tingnan mo, community pantry. Ay, may dala ng basket. basket, Oh, huwag ito na mamalingki. Hindi na eh. Na. Talaga na Gusto ba marites? Uy, Marites, Lorna, magdahan-dahan nga kayo. At saka, teka lang, bakit wala kayong mga suot na face mask at face shield? Bay, ano ka At naman? wala din kayong social distancing. Aba naman! Ay, kaya nga rin community pantry libre. Ako ka naman. Alam mo, wala mga kahit tao din eh. Kukuha! Ay, aring bigay eri libre. Kay... Makandigan. Mga ate, sabi nga po dyan, kumuha ng ayon sa pangangailangan at magbigay ayon sa kakayanan. Huwag niyo naman pong ubusin. Ay, ano ba naman? Hindi ka nga community Kaya nga kailangan na pantry. family. Ate, Kailangan sa wala na po pamilya. kung iba. Kami hirap na hirap sa buhay. Kung intindihin ninyo. Dali mo na ang Marites. Kailangan natin iyan. Ano ga? O, iyon na. Yan na ang iyon. O kapatid, katulad ka ba ni Marites at ni Lorna na hindi sumusunod sa community protocols? Wag ganon, kapatid! Natawa ho ba kayo? Ako ho'y tawa ng tawa habang pinapanood ko ito. Realidad na realidad ang dating ni Ate Marites. Totoo po yan. Nakakatawa, no? Kasi kamakailan lang merong naging malaking issue. Trending. At nag-trending ang bagay na ito kasi usong-uso ngayon. And I am so glad. Alam nyo, tuwang-tuwa po ako. And we just want to encourage everybody, those people who are Capable. those people who are capable to give some of the blessings that they have. No, kasi totoo naman 'yon. Merong mga tao na hindi alam kung saan na ilalagay ang pera, kung ano-ano na lang pinagagagawa. So this time of pandemic, no, tuwang-tuwa ako na merong mga tao na naglalabas ng mga pagkain at yung mga pantry at ang mga tao ay pwedeng kumuha ng ayon sa kanilang pangangailangan. Pero nakakalungkot yung mga tao na nagsasamantala. Yes. No, yung mga tao na nagsasamantala doon sa mga kabutihan ng puso ng mga taong nagbabahagi ng kanila mga pagpapala. Mga kapatid, huwag naman po tayong mapagsamantala. Alam ko naman mga Kristyano hindi ganyan, pero meron din mga ilan Kaya May nabubulukan daddy eh, 'di ba? Kaya nabubulukan katulad 'di ba daddy sa Old Testament, sabi ng Panginoon sa kanila, huwag magtatago ng pagkain. Huwag sabi kumuha lang ng kailangan. Eh yung iba, kukuha ng pagkain, magtatago pa, kukuha ng itlog, kaya nabubugukan ng itlog. No, hindi lang toknene, ngayon hindi lang kwek-kwek yung tinatago, yung itlog, nabubulukhan, nagtatago. Hindi ang sabi ng salita ng Panginoon, at sabi dun po sa ating pantry, kumuha lang ng kaya. Yung iba nagtatago kaya ang dami ring nabubulok. Sayang din naman yung mga taong hindi nakakakain. Yes, I agree with your instruction ng Panginoon sa mga Israelites, diba? Kumuha lang kayo ng sapat na makakain nyo. Abay, kagaya na napanood natin, nauna pa yung, yung isa, binigyan nga, yung isa lang. Kulang na lang, dala yung puting platong pinaglalagyan, So mga kapatid, sa mga ganito pong pagkakataon ng pandemic, dalangin po natin at nawa po ang mga Kristiyano'y tumingkad ang pagiging Kristiyano. Tumingkad ang kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoon na gawin natin ang mga bagay na dapat ay ginagawa po natin. Kaya kung meron tayong mga pwede namang ibahagi na pagpapala, ibukas po natin ang ating palad at abutin ang mga tao na talaga namang nangangailangan. At doon naman sa mga tao na nangangailangan, o doon sa mga taong kumukuha sa pantry. Makikisaw-saw na rin ho kami. Huwag sobra-sobra. Huwag naman nung ganun. Kumuha lang ng tama. Kumuha lang ng tama na inyong pangailangan. Huwag naman yung para kayong mag-grocery at parang may dala kayong perang marami. Ito daddy, hindi na lang sa pantry. Sige daddy, mas palapitin natin sa mga nanonood. Kunwari, tapos ng service, kainan. Right. O, kainan, may hapag-kainan.
marami mga young people, tatay minsan, nanay, kukuha ng apaw na pagkain na hindi naman kayang ubusin na yung iba hindi na nakakakain. Again, sabi po, kumuha lang sa pangangailangan. Yung iba, pag kumuha ng pagkain, kala mo ibibitayin na eh. Kala mo bibitayin na hanggang pangbukas na yung pagkain. Again, sabi po natin, huwag po tayong abuso. Sapat ang Diyos sa mga pangangailangan po nating lahat. Natatawa ko sa mga comment, may comment na sobrang pala. Palang dala-dala. Kaya marami na nakukuha, no? So, purihin po ang Panginoon. Ito pong ginagawa natin ay ginagawa lang natin para manggising na mga tao na may mga ganong ugali at may mga ganong katatayuan. At naway magsilbing panggigising po ang aming mga ipinapakita sa inyo sa tuwing araw ng Martes. Kaya, anong sasabihin natin ngayon? Huwag ka nga! Huwag gawa! Gumawa ka! Gising! Yes, ganun po talaga, we're live. And kanina kasi we just sense the presence of the living God po talaga. And until now naman, Daddy, diba? That's one of the sign of the presence of the living God. Joy of the Holy Ghost. Joy in the Holy Ghost. So today, ayan, dahil sumunod po tayo sa Panginoon, damang-dama po natin ng kagalangan at ang presensya ng Diyos. 1 John 2:3, sabi po ng 1 John 2:3, we know Him, we can say that we know the Lord, we know Him because we obey the Lord. Tandaan niyo po ito, sumusunod po tayo not for anything else. We don't obey, it is all because we really want to be blessed. We need to obey. And most especially today, we really badly need a Christian who is radically will obey the Lord. Panahon ni Daniel po na kung saan na papasambahin sila doon sa rebulto, pero si Daniel ay sinunod ang ating Panginoon. Yes, amen po ba? Darating yung time we need to be radical in our obedience, and I believe now is the time to obey radically the Lord. Sabi ni Pedro din po, we will obey. I would rather obey God than man. So today, kaya tayo sumusunod not for anything else, but because we want to know more of the Lord, and we want to love Him, and we want to please our God. 1 Samuel chapter 15 verse 22 says, obedience is better than sacrifice. Amen. Pwede tayong magsakripisyo. Pwede nating gawin yung pinakamahirap, pinakakawawang gawain. But the bottom line is, are you doing that in obedience? That's right. Totoo po. Ginagawa mo ba ang mga bagay na yon dahil sumusunod ka sa Diyos? O ginagawa mo lang ang mga bagay na yon pang-bribe sa Diyos? That's right. True. Ginagawa mo ba mga bagay na mahihirap at tila sacrifices dahil gusto mo sumunod sa Diyos? O ginagawa mo yon dahil gusto mong ipagyabang na handa kang magsakripisyo? Yes. There's nothing wrong in sacrificing everything for God. But the point is, are you doing that in obedience? Yes, amen. Ngayong gabing ito, yan po ang iiwanan ko sa inyo. Lahat ng bagay, anumang sitwasyon, anumang katatayuan, si Shadrach, Meshach, at Abednego, hindi sumunod sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kahit na sila'y itinapon sa apoy na naglalagablab, at hindi natakot na harapin ang kamatayan, hindi natakot sa hari, dahil sumunod sila sa ipinag-uutos ng Panginoon. Ang pagsunod sa Diyos ay walang dapat katakutan. Amen. At walang dapat i-compromise. Yes. So, manalangin po tayo saglit ulit. Minamahal namin Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon. We declare, O God, that each one of us will obey you. Kami po'y susunod sa iyo. Gagawin namin kung anong pinag-uutos mo, gagawin namin kung anong sinasabi mo, at lahat ng bagay na gagawin naming pagsunod, ito'y lahat ay para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong kadakilaan, at para sa iyong karangalan. Salamat po, Amang Diyos, sa iyong papuri, pasalamat at pagdakila, sa pangalan ni Jesus.
Amen. And amen and amen. Yes, praise God. Happy anniversary po sa ating Gising Kabataan Live. Today is our first anniversary and I hope for the throughout this year, kayo po ay napagpala sa mga episode natin simula at hanggang ngayon. And we will assure you that we, si Daddy at ako po at ang buong team po ng Gising Kabataan, we will continue to glorify the Lord Jesus Christ through this media, through the power of the Holy Spirit by the episode ng pagbabahagi ng mga katotohanan sa salita ng ating Diyos na buhay. Tama po ba, Daddy? Napakabilis ng Yes. panahon. Parang kailan lang. Isang taon na pala ang Gising Kabataan Live or GK Live. Gusto ko lang pong linawin, hindi ho yung Gising Kabataan ang isang taon ngayon. Kasi ang GK isang Live. ang Gising Kabataan po ay napakatagal na. 15 years na po ang Gising Kabataan na ginagawa yung conferences, leadership. And that's what we miss for this years. Yeah, at yung po ang aming namimiss. Lagi yung malaking gathering natin sa Cuneta Asadome. Ang nag-anniversary po ngayon Ito ay ito po pong social Gising media. Kabataan Live! Sorry. Sa mga susunod po, ngayon pong simula sa Tuesday, simula na po ng ating pagdiriwang. 1 month po ang ating celebration. Isang buwan po ang ating selebrasyon. Kaya ini-encourage po namin kayo. You can be part of building the Gising Kabataan Center in the Philippines at maging center ng all over the world. No? So, you can send stars or you can send your offering Yes. or You're blessed. your pledge. If you want to be a part ng pong pagbili ng lupa, kasi po meron na pong lupa. Ipapakita po namin yan sa inyo na bibilihin. At doon po ipapatayo. Napakaganda po ng lugar at ito po ay talagang magiging pagpapala. Ito po ay nandito sa Mandaluyong. Yes. At siyempre, ang Mandaluyong ay gitna. Heart City of Metro Manila. Kaya napakaganda po. Kung paano ang Israel ay gitna ng buong mundo, ang Mandaluyong po ay Heart City of Metro Manila. So, we would just want to encourage you. And we want to be clear po, hindi po sa pilitan ng pagbibigay sa Right. JK Live, okay po? At hindi rin po ito para maging bishop si Daddy at maging bishop si Kuya, hindi po. All of these things we do this for the glory of the living God. Again, we just opening up the door para maging bahagi po kayo kasi ako po personally, you can see it in the video na talagang nagsisend din po ako ng stars na patunay that this ministry belongs to the Lord and this ministry belongs to the people of the living God, to the body of Christ. Wala pong ibang, Daddy, walang ibang, kung matayo yun, walang ibang magbe-benefits nun kung hindi ang body of Christ. Tama, Yes, Daddy? and also, we just want you to know, kagaya ng sinabi ni Kuya, na hindi po kami namimilit. Yes, We're that's just, right. what we want is, we just want you to be a part of this project. Because the more you give, the more you will be blessed. Because this is for the ministry of the body of Christ. Yes, so much for that, Daddy. I hope that everyone is blessed and we believe tonight, grabe ang nangyari ngayong gabi. Tama po ba, Daddy? Amen. Kaya lagi nyo pong tatandaan tuwing Martes, alas 7 ng gabi, kami pong mag-ama ang lagi nyo makakasama. Ako po si Pastor Basilio Valfebrer. At Kuya Aris. Ang lagi nyo makakasama dito lang sa Gising Gising Kabataan Live! Gising kabataan na tayo'y magbago na. Bigay ng Diyos sa buhay ay huwag na sayangin pa. Limutin ng droga, laksugan, sigarilyo. Pagkat pinakabubuti sa